mga kalodi, and we're back again for another episode of It's Up to You. This is your host, Christopher Digo, ng inyong Lodi Digs. At ako naman ang inyong sporty bestie, Christine. At kami ang inyong mga lodi na maghahatid sa inyo ng panibagong kasiyahan Para sa sugod sa nguniyang kabataan, dito lamang yan sa Isa TV, your only island TV channel. Para sa episode na ito, isang sangguniang kabataan na naman ang ating makakasama, di ba, Lodi Digs? Makikilala, syempre. Yes. So, anong barangay nga ba ito, Lodi Digs? Well, as you can see, andito tayo sa barangay Tabuk. Diba? Excited na akong makasama at makausap yung barangay Tabuk, yung SK Barangay Tabuk. Kasi balita ko, Lodi Digs, napaka-active daw ng mga SK dito. Yes, talagang matunog sila sa in terms of social media, di ba? So, matunog talagang barangay Tabuk in terms of mga accomplishment and activities nila. Yeah, so excited akong malaman kung ano nga ba yung mga accomplishments nila, kung mga activities na nagawa nila sa Barangay Tabuk, sa mga kabataan ng Barangay Tabuk. So, paano ba yung for the base? Sugurin na ba natin? Sugurin na ba natin? Ready na ba tayo? Yes. Ayun, Okay. so, let's go! So, yun na nga, Lodi Digs. Kasama na natin ngayon ang SK Tabuk. Yun. So, mga SK, kamusta po kayo? Simulan natin kay SK. Unang-una sa lahat po, papakilala muna. Ako si Mactical, ako pa Pastor Judy, o kilala bilang Ruki. Ako po yung SK chairperson ng Barangay Tabuk. So, yun, before anything else, before tayo too deep, talaga, gusto naman natin makilala ang mga SK and youth volunteers ng SK Tabuk. So, simulan natin. Siguro kay, katabi ko si Pam. Okay. Hi, So, Pam, can you introduce yourself sa ating mga manoy? Hi, Isabella. Ako po si Pac Miuto, SK Kagawad ng Barangay Tabuk. Yun. And next, yung katabi ni Pam, si Dan. Hi, ako Isabella Aglamar II at siya si the appointed SK Treasurer po ng SK Tabuk. Treasure. Sorry. Ayan, so ito naman sa tabi ko po, So, hi, Happy Isabella. Ako si Sheena Umla, ang SK Kagawad ng Tabuk. and yes. Hi, ako Isabella. I'm Ahmad Hashim Ali. I'm the SK advisor at the same time the appointed secretary of the SK Tabuk. Ayun. Di ba double advisor na secretary? Nakakita na lang dito. And next, Sa SK Tabuk, syempre. So ngayon naman, Lodi Digs, kilalanin naman natin ang mga youth volunteers ng SK Tabuk. So let's start from this side. Yes. So hello, Happy Isabella. I'm Radian B. Kambal, at Tabuk Youth Volunteer o Tabuk Youth Auxiliary Council na ngayon. Next. Hello, Happy Isabella. Ako po si Alcalid Agilul, a member of Tabuk Youth Auxiliary Council. Hi, Happy Isabella. I'm Ayesha H. Kamlian, a member also of the Tabuk Youth Auxiliary Council. Hi, Happy Isabella. Magandang araw po sa ating lahat. I am Maida Tupa Idilis, a member of the Book Auxiliary Council. Hi, I'm Isabella. I'm Sao Kiranawi, member po ng Tabuk Youth Auxiliary Council. Hi, I'm Isabella. I'm Rohaim Said, Tabuk Youth Auxiliary Council. Hello, I am Ryan Generosa, an active youth volunteer, as well as a member of the Tabuk Youth Auxiliary Council. Hi, Happy Isabella. I am Alejandro Trinity Ramirez and an active member of the Tabuk Youth Auxiliary Council. Hi, Happy Isabella. I am Princess Althea Sabravega, a member of the Tabuk Youth Auxiliary Council. Hi, magandang araw sa ating lahat. Ako po si Nasri J. Alap and I'm member of Tabuk Youth Auxiliary Volunteer. Hello, buenos dias. I am John Mark Silabanete, a member of Tabuk Youth Auxiliary Council. Hello everyone, Assalamualaikum. I am a first year Arangsa, also a member of Tabuk Youth Auxiliary Council. Hello everyone. I'm Ibn Sharif Ismail, a member of Tabuk Youth Auxiliary Council. So, ayun na nga, Lodi Digs. Nakilala na natin ang mga SK officials and youth volunteers ng barangay ito. Yes. So, ang dami nga, no? Isang org ba kayo? May org kayo, like,
yung auxiliary council. All ba talaga? Proposed organization. Wow. So, pwede ko bang malaman kung ano yung auxiliary organization? Yes, short ano lang. Sino po Sino ano? So, hello, yun nga po yung TIAC or the Tabuk Youth Auxiliary Council. It is a diverse org po yun na pinapose ng mga youth here sa Barangay Tabuk. So, actually, we are composed of at least 5 barangays. I think so. It's like from Barangay Tabuk, Menzi, Jeras, and Port Area and Biliwangan. So, yung goal po ng org namin is to like mag-gather yung mga youths and to make more projects and implement like mga activities na which we think is makaka-help sa mga kabataan. So it happened, naging inclusive yung TIAC ngayon kasi since there are a lot of projects ng Tabuk and they actually need help po. So parang we voluntarily help them to promote or like magawa po yung projects or pinaplan na projects ng SK Tabuk. Gala ng org nila, di ba? Hindi lang exclusive sa mga youth ng Tabuk ba, sa iba't ibang barangay. So, yes, Lodi. So, matanong naman yung mga SK Kagawad ng ating Tabuk barangay. So, mga tayo kay Kagawad Shin. So, ang SK, kamusta yung pagiging youth leader dito sa iyong barangay? Yes. So, sa more than 1 year namin na pagiging leader dito, so far, okay naman. Kasi okay yung SK chairman namin. Yung pamamahala niya okay. Yes, si Pam. Okay, kamusta yung pagiging SK Kagawad dito sa Tabuk barangay? Okay naman. Honestly, medyo enjoy naman maging youth leader. And the Kabataan Youth of Barangay Tabuk was very lucky because we have our SK chairman, Masikal Putin Pastor Putin. Okay, si Gambi. So Gambi, how was the experience being the SK treasurer of Tabuk barangay? For me, it's an honor po talaga kasi parang nakaka-proud po kasi na parang nakikilala yung SK Tabuk and it is not an easy job na parang maselan po yung pagiging SK treasurer. Siyempre po yung nakatutok tayo sa budget ng Tabuk ng SK Tabuk. So by the guidance of our SK chairman, siyempre po mabuti naman po yung bang experience po. Ngayon naman, tanungin natin si SK advisor / secretary ng SK Tabuk. Kumusta po yung pagiging leader dito? Actually, nakaka-enjoy naman siya pero maraming stress and pressure. Nakaka-enjoy siya especially pag nakikita natin nakangiti yung mga kabataan pag nabibigyan o natutulungan. Nakaka-stress lang yung pressure kasi hindi siya basta-basta ginagawa namin. So, yun lang. Ayun. So, ngayon naman, tanongin. Siyempre di magpapahuli si SK chairman. Yes! Yes. Tanongin na rin ang SK chairman ng Tabuk. So, kumusta ang pagiging leader po dito? Siyempre, I would love to agree with the opinion of our secretary / SK advisor. For me, leadership is hard kasi po, ako po bilang isang youth ng Barangay Tabuk, tapos tumakbo bilang SK chairperson, kulang pa po yung kaalaman namin. Pero along the way, naglo-learn po kami, nag-attend po kami ng mga meetings, sessions, and programs or trainings upang mas mapaayos yung pagsaservisyo namin sa kabataan. At saka nag-e-enjoy po kami sa tuwing nakikita po namin yung mga kabataan namin na napapangiti namin sila, sumasaya sila sa mga proyekto or programa na meron ang SK Tabuk. Mic drop. Mic drop, di ba? Opo. So yun, gusto ko yung marinig from the youth volunteers. Yes. Siguro from this side. So guys, ano yung experience, ano yung masabi ng being the youth volunteer of Barangay Tabuk? Well, masasabi ko, it's a very unique experience and iba talaga yung mararamdaman mo na fulfillment and accomplishment. Actually, you could say na exaggerated lahat ng mga ginagawa namin, but we do that with a purpose. At since I joined this,
I have been engaged na talaga, and I'm planning talaga to work on myself to also be better for the youth. And I am a work-inclined person, and I think this really fits my like I have an ambition to help or like serve other people, because I believe that you do not live naman for yourself lang, and it has been nice, and I hope to see more youth and to be part of the community talaga. I really like his calmness. Yun nga. But I like his voice. Kasi ang calm ng voice niya. So, yeah. Oh. Ano? Calming. So, Parang nakuha na lahat ng answer. Parang sa kanya lahat, sa kanya ng corona. Okay. So, baka kumusta kayo? Kumusta kayo personally? Masaya. Masaya. Masaya naman. Ay, ganun. Very exciting. Kasi instead of staying home, like parang we are more on engaging on like sa mga ganitong bagay, kasi like Kesa naman nakamukmuk sa bahay. yes, kasi naman ako nakamukmuk sa bahay, all day nag-scroll sa phone. Why not mag-engage na sa mga ganitong why not mag-engage na sa mga ganitong activities? So, para parang it's a way of learning something. Tapos sharing. Yes, ganyan. Hello everyone. Diba? Ang calm naman. Hello everyone. Yun na nga, masasabi kong maging Tabuk Youth Volunteer ay isang karangalan. Bakit? May mga initiative kami na hindi namin na ipapalabas o nagagawa kaagad. Pero with SK Tabuk, SK Chairman Medical Pastor Fide, nagagawa namin. So kesa after study, gala, ganun. So hindi namin nagagawa kasi nakafocus kami sa trabaho ngayon. So while studying, may ambag na rin kami sa lipunan, di ba? Graduate for mayor. So lahat ba ng mga volunteers nag-aaral? Yes. Ano? Senior high, college? Senior high. At sino na mababa? Junior high? Junior high grade 8? Wow, grade 8. So you're the youngest. Youngest pero very buta. Yes. Ngayon naman ang from our SK. Gusto namin malaman sa isang taon na paglilingkod ninyo dito sa SK Tabuk. Ano na ba yung mga nagawa nyo accomplishment? Let's start with those notable. Yes, yung notable na accomplishment ninyo. Sige. I would like to brag this because okay na yun? Yes. Sige. I would like to brag this notable achievements of mine. Yung isa na notable achievements ng SK Tabuk together with the Tabuk Youth Auxiliary Council. Yung BLS training. During those days is struggle talaga. Napakahirap po ng preparation for that event kasi napakalaking event po yun. Catering 50 youth, active youth dito sa Barangay Tabuk para i-training ng basic life support. Yun po yung isa sa mga notable na achievements na may pagmamalaki po ng mga SK Tabuk. Last year naman, di ba? Yung basic life support. Yeah. Tapos meron din yung free school supply para sa mga grade school student. Catering 460 na mga kabataan dito sa Barangay Tabuk, especially those member ng mga indigenous people, yung mga sabihin na natin na walang-wala. Sila po yung mga target namin na beneficiaries. Actually, marami po tayong notable achievements na nagawa dito sa ating barangay, pero unahin ko po muna yung dalawa na yun kasi mas nakilala po yung SK Tabuk, particularly the SK Tabuk page for those projects.
Kasi talagang matunog yung yung SK Tabuk in terms of sa social media, di ba? So far Napaka-active kasi, sa online posting. yeah. Yes. So far kasi ngayon ko lang na yung SK Tabuk for the past years. Di ba? Lodi Bigs. Talagang very active talaga. Oo. So alam natin na marami talagang accomplishment na nagawa yung SK Tabuk. So let's watch, siyempre mapapanood natin yan, mapapash natin. So guys, lang. Okay. So let's watch the accomplishment of SK Tabuk in 3, 2, 1. Hindi ko mabilang. Dami as in. Ang dami. And prepared na prepared talaga ang SK Tabuk. So, let's move to the next question. So, paano nga ba naipapakita ng SK Tabuk ang bayanihan? So, when we say bayanihan, yes, you let the constituents participate, not just manood lang sa'yo. Gaya ng ginagawa po natin, pinapalakok po natin sila, nag-organize po tayo ng youth council para mas maparami po yung workforce ng SK Tabuk, tsaka in-encourage din natin po yung youth na to participate not just on sports but on trainings na binibigay ng SK Tabuk, pati mga active engagement na rin. Yun po yung mga ways ng SK Tabuk on how to let the community participate. So ayun, may talaga Lodi Bigs na kapag may maganda tayong leader, sa leader talaga tayo nagsisimula. Kasi kapag maganda maayos yung pagiging leader, pagmuno, well, yung mga youths din sa sumasama din talaga. Ganun po ba, no? So, yes po. So, when it comes to bayanihan kasi, our SK Tabuk is not only focused talaga sa Tabuk. Yes. Kasi maraming mga engagement na nagagawa namin outside Tabuk. So, may dinadala na tayong tao like sa mga Tabuk, Youth Summit Camp, a Day of Service. So, nakikipagbayanihan na talaga ang Tabuk. Kasi, di ko masabi before kung meron man. Pero ngayon kasi is dinadala mismo ng SK Tabuk, nagbibigay siya ng funding like snacks and etc. Service and etc. Yun para madala and ma-engage yung mga tao natin, kabataan natin sa community service talaga and yun, sa city service talaga. So, very supportive pala talaga ang SK Tabuk sa mga youths. But anyway, yes. Anyway guys, let's proceed sa ating final segment. So, yeah. aware ba kayo na may youth talk tayo? Youth talk. Alam niyo yung youth talk? Kami na kayo?
Familiar ba kayo sa Fast Talk ni Boy Abun? Yes! So, yun yung ginawa natin yung youth talk kasi nakabandad. Ay! Oy! Sex or chocolate? So, okay. Ready na ba kayo? Yes! So, You guys need to answer the question in one day. Diba? So, if ever hindi siya ma-answer ng one day, may ano daw, kakanta si Steve. okay. Okay, delay. I-delete para naman ano. So, ayun. Feel ko ready na sila. Yes. Okay, so let's start the youth talk in 3, 2, 1. Okay, question number 1. In a scale of 1 to 10, gaano kayo ka-active? Yes! In a scale of 1 to 10, gaano kayo ka-approachable? 11! So, ito, leadership or relationship? Both! Wow. Quality or quantity? Quality! Damn. So, leader na inidolo nyo? Dada and puti. Okay. Isa TV is? Your only Island TV channel! Okay, huling project or activity na ginawa ninyo? Basketball tryouts! Complete the sentence. 2 years from now, we will be Tabu, mas kilala, mas maunlad, mas matatag. hindi naman nalatang praktisado. Hindi na Para anyways, lumas. guys, hindi ako sa TV team. Thank you so much. Very well. Thank you. Baka may gusto kayo shoutout sa Yes. mga manonood natin. Yes, let's start from SK team. Yes. First and foremost, magpapasalamat muna ako sa Isa TV for hosting the Sangguniang Kabataan ng Barangay Tabuk, especially the Tabuk Youth Volunteers or also known as Tabuk Youth Auxiliary Council. Papasalamat ako kasi dahil nandyan sila always handang tumulong sa SK Council sa tuwing may mga programa po kami. And pati sa aking advisor na ngayong secretary ko na since day one nung election, hindi niya ako pinabayaan. I could also say na wala ako kung wala siya. And lastly, sa akin po, the woman behind everything I am now. Hindi po nakikita natin sa camera pero siya po yung laging nandyan since nung kinasal po kami, always na nagke-care at saka nag-cheer up sa akin na mas galingan ko pa everyday yung pagsaserbisyo ko dito sa ating barangay, particularly the Barangay Tabuk. May mga shoutout. Shoutout mo. Name drop. Name drop. My wife is Kitana Karama. Yun, si Babe. Diba? Wala, uwi na tayo na dinig. Ano yung... Thank you for all, Babe. Thank you. Oh, thank you to babe. Grabe, yung tamis dito masuka. At dito nagtatapos ang ating kwento ng inspirasyon mula sa Sangguniang Kabataan ng Tabuk. Sa kanilang patuloy na pagtutulungan at pagsusumikap, ipinapakita nila na ang kabataan ay may mahalagang papel sa pagbuo ng mas masigla at maunlad na komunidad. Saludo kami sa SK Tabuk sa kanilang mga proyekto at inisyatiba na tunay na nagdadala ng pagbabago at pag-asa sa kanilang barangay. And that was it, y'all guys! Sana'y nag-enjoy kayo at may natutunan para sa episode ito. Again, this is your host, Lodi Diggs. At ako naman ang inyong sporting bestie, Christine. At abangan nyo kami sa susunod na episode ng It's Up to You. Dito lamang yan sa Isa TV. Your only Island TV channel. It's Up to You. Isa TV Production.
your only island TV channel.